Magandang gabi guys. Ito po pala nga muli si Mama Weng. May nabasa nga pala ako kanina or napakinggan kanina sa YouTube kung paano makaipon ng kasi ang goal ko is 100k sana. So, nagbasa-basa ako or nanood ako ng isang isang paraan kung paano maipon ng 100k. Nanood ako sa YouTube. So, ito pala yung dapat na gagawin mo para makuha mo yung gusto mo sa pag-iipon ng pera. Unang-una pala kailangan pala magse-set ka, ise-set mo yung goal mo para makuha mo yung gusto mo. Kung isa sa iisipin mo kung para saan ba yung goal mo, kung saan mo gagamitin, kung para magkapera ka lang, para sa emergency, kung may bibilihan kang gusto mong bagay, halimbawa cellphone, sasakyan, yan ganyan. So sa akin, ang goal ko is para sa isang negosyo. Gusto kong makaipon ng 100k sa loob ng isang taon. Para pala makaipon ka ng 100k sa loob ng isang taon, kailangan alamin mo kung magkano yung kinikita mo sa loob ng isang buwan. For example, ang ang isang buwan mo is 20k. Yan. Halimbawa, for example, 20k. 20k ang kikitain mo sa isang buwan. I-divide mo pala yung 20k. Ay, hindi. Mali. Yung 100k pala, kailangan i-divide mo siya sa 12 months. Yan. Kasi 100k yung goal mo. So, yung 100k, i-divide mo pala yan sa 12 months. So, kapag divide mo yan sa 12 months, yung 100k, ang kailangan maipon mo sa loob ng isang buwan is 8,333. Yan ang kailangang maipon sa loob ng isang buwan. Ngayon, dahil syempre masyado namang mabigat yan para sa atin, sa akin na maliit lang naman yung income. So, kailangan i-divide mo uli yung 8,333 per week. O, di ba? Sa isang buwan, merong 4 na linggo. So, i-divide mo yan sa 4 weeks. Ang kalalabasan niyan per week is 1,925. So, kung iisipin mo, masyado pa rin mabigat yan. Diba? Masyado pa rin mabigat. So, mag-iisip po tayo ng mas mababa. So, yung 1,925 na per week is i-divide naman uli natin yan sa per day. So, ang kalalabasan na lang niyan is 227. So, yung 227 na yan, kailangan, yan ang magiging savings mo per day. Yan, yung 227. Dapat 227, lagi mo yung itatabi. Yan ang magiging savings mo para makuha ang 100k sa loob ng isang taon. Diba? Parang mababa na siguro yung 227. Diba? Tapos, ang isa pa raw is gumawa ka lang ng budget plan. Yun daw yun. So, ganun ang gagawin ko. Ang mas madali raw sa budget plan na gagawin is yung 50, 30, 20. Ang ibig sabihin pala ng 50, 30, 20 is 50% sa kabuuan ng iyong kita
is kailangan mapunta lang siya sa mga gastusin mo. Halimbawa katulad ng mga bayarin, mga bills, ano ba kung umuupa ng bahay, mga renta, yan yung mga ganyan mga important, mga kuryente, tubig, wifi, yan, ganyan. Yan pala yun, kailangan 50% yun sa kinita mo, doon mapupunta. Tapos yung 30%, doon naman daw yun sa mga wants. Yung wants mo, yung mga gusto mo. Tapos, yung 20% is para sa ipon. So, kailangan daw, pagka gusto mong mag-ipon, yung 20% na kinita mo, kailangan unahin mo raw itabi yung 20%. 20% na kinita mo, itabi mo muna daw yun. Tapos, yung natirang 80%, yun na yung hahatiin mo. Basta, kailangan unahin mo daw yung magtabi. Para yung matitira, yun na yung iba-budget mo. 50% sa mga bills, yung 30% sa wants. Ngayon, yung wants mo, kung di naman daw masyadong kailangan, is bawasan. Diba? So, kung yung 30% na wants mo dun sa kita mo is mababawasan mo pa siya. So, madadagdagan pa yung 20% mo na ipon. May dadagdag mo yun dun. So, ganun daw yun. Yun ang pagkakaintindi ko dun sa nabasa ko or napanood ko. So, ngayon, meron na akong isang tips. Sana guys, magawa ko tong goal na to. Samahan nyo ako guys ha. At saka, comment down na lang kayo guys kung mali ba yung pagkakaintindi ko. Kasi, yung nga, sabi ko nga sa inyo, baguhan lang ako dito. So, nangangapa pa ako. Naghahanap-hanap pa ako ng mga pwedeng matutunan ko ng madadagdag sa kaalaman ko. So, ayun lang guys, and maraming salamat.